going to Halong. So nag-book kami doon sa travel agency. Magkano nga ba yung book natin? Nakamura tayo, no? $37 US dollars. Medyo nakamura kami. 4 stars siya. 4 stars cruise. Doon sa hotel kasi is around $50 US dollars. Tapos plus tax pa ata yun. So ito, sa Vietnam dong is 1,061,000. Yan. Sa peso, magkano sa peso? Oh, what? Ito ba naman supported kami? 2.5. Ayun, so sa we got it $37 US dollars. Ano siya? 1,061 US ay 1,061 Vietnam dong. So sa peso, it's 2,500. So andun ng lahat. Yung kayak, yung ang tawag doon? Island. Yung island, tapos may boating daw, tsaka lunch. Meal set, lang siya, meal set lang siya. Ay, set meal lang siya. Hindi namin kinuha namin yung buffet. Buffet is $47 US. So ito yung bus. Marami kaming kasabay. Oh, may free water. Good morning. Dadun kayo? Good morning. Ay, ito. The bamboo boat, you can only choose one of them. Okay? With the speedboat, it not go inside the water. It go outside the boat. It go outside the island. It show you the view outside the tunnel. It not go inside the lake. So anyone here today, if you go to the speedboat, after you finish the speedboat, you can do one more activity. That can be the bamboo boat or that can be the kayak. In-explain niya yung yung itinerary namin. Ang hirap lang intindihin. Kasi meron siyang yung accent or intonation na wala silang letter S. Kaya kunyari, sinasabi niya cash. Cat. Hindi mo alam kung cash or cat. Basta wala silang letter S. Medyo mahirap lang intindihin. Pero okay naman. Nakakaano naman, nagigets na. Sorry, youngsters kasi medyo, oily face na tayo. Grabe ang init dito sa Halong City. Init. Di lalo na mamaya pag magbo-boating na kami. Good luck naman sa kulay, diba? And ang tagal namin sa loob ng bus. And for 2 hours yung bata, walang ginawa kundi umiyak. Ibalik daw sa kanya yung ticket. After. So sa loob ng cruise ship, meron kaming kasamang ibang group tour. So medyo madaming tao. Hello everyone! Yeah, so this is the ticket. So wag niyong iwawala to kasi gagamitin to maghapon. So yung boat merong 2 stars, 3 stars, 4 stars, at saka 5 stars. So mamimili na lang kayo. Siyempre, yung 5 stars medyo mahal. Tsaka, labanan na lang ng travel agency ang rito. Kasi halos pare-pareho lang naman ng program or ng itinerary. So this is our boat, Apollo Cruise 2. Diyos ko, hindi ako sa boat nakatingin sa mga gwapo. That is the buffet. Pero hindi yan ang kinuha namin. Kasi $47. Doon lang kami sa 34.
Dalawa. So, yun ang aming ka-table. Kasama din namin yun sa box. Now, friends, yung food naming pack meal naging buffet. Diba panalo? From $37 yung buffet kasi is 47. Baka niligalo na sa amin. Hindi, ilang bus to. Look at my food. O, diba? May oyster. O, kulang pa ng dessert yan. Ulit. Pero yung drinks, talaga, hindi talaga siya kasama dito. So, you need to order. Order lang ako ng ginger tea kasi sakit ng lalamunan ko. Sa siguro yung ininom kong coconut coffee kaninang umaga. Parang ayoko na umalis dito. Parang ayoko umakat sa taas at maglakad ng init. Grabe. Ano oras ang kami dumating dito sa harbor? 12:30. Imagine, Diyos ko, tapos mag-boating pa mo. Dito lang kami sa aircon. Malapit lang pala sa harbor yung yung Halong Bay mismo. So, iikot lang kami ng ng cruise. So, panalo. Hindi na pumura pa tayo kasi gusto ko yung umahal tapos hindi pa tayo sigurado sa pagkain. Masarap naman pala kahit buffet eh. Sabi sa sa mga vlog hindi masarap. Baka yung ibang Baka ibang cruise yung sa kanila. Hindi kinuha natin yung 5 star eh. Baka ibang 5 star, 4 lang. Ay, 4 lang? Baka naligaw tayo. Baka walang nag-4. Tayong apat lang talaga. So, siningit na lang talaga tayo sa 5 star. Naawa sa atin. Sarap yung mga food, guys. Kasi sabi ng sa ibang... Sabi ng ibang... Sabi ng ibang vlogger, hindi daw masarap yung buffet. Masarap naman. Siguro hindi lang masarap yung nasakyan nilang barko. Yung cruise. Kasi iba-iba ng may-ari eh. Iba-iba ng company. Ang dami Hirap po lang dalang tubig. Uhaw na uhaw. Kesa pumili. Hindi, nandun pa. Naniningil lang nga eh. Tumakas kami. Hindi naman kayo makakatakbo. Kasi doon pa rin kami uupo mamaya. No, at ito pa rin naman nasasakyan namin pauwi. Magkano yung tubig sa baba? 3,000. Ano 3,000? Ang 30,000. Mahal lang siya ng 10,000. So, libot tayo dito sa sa cruise. So, nandito na tayo sa second floor. Yung first floor yung kainan. Then, umakit ako sa second floor. And this is the view. Yan. Yung mga taong kasabay ko, parang hindi naman excited. Merong very mag-swimming pala din eh. O diba meron pong jacuzzi where you can swim. Yan. That is already included in the ticket.
Wow, this is so nice. Yan, mamaya meron kaming sunset cruise party. Ay, maskit pala dito. Diba, mainit lang. So, better put on sunscreen. Cute nung mga itong nasakyan namin kasi iba-ibang lahi talaga, as in feel mo turista ka kasi hindi puro same kayo nationality. Onti nga lang yung mga Pinoy na nandito ilan lang sila, kararating lang daw. Ayun, so we're going to cruise for a few minutes more and then ewan ko, we're gonna do our first activity beside the cruise ship. Cruise ship ba? Basta itong sa cruise. Kulit no? Ang init Grabe, yun lang. Ito lang ang kalaban mo, yung araw lang. Pero lang, sunscreen lang katapat niyan. Ano, tingnan niyo, ang dami ng ship. 'Di ba? Ay, mga nagsihinto na ata. Ayun yung Titap Mountain. Ayan. Akatin din natin yan mamaya. So, ganito pala dito sa Halong Bay. So, I cannot compare which one is better, Coron or El Nido. Pero maganda siya, And wala pa kami doon sa pinakagitna. Yun talagang pinaka-center. And ayan, friends, medyo amazed ako sa nila, yung sa tourism nila. Kasi, look at the boats. Madami, pero hindi siya crowded. And imagine all that cruise merong mga yung mga buffet, may mga food. So, ang dami nilang mga staff. So, imagine ilang tao yung nabigyan nila ng trabaho. So, doon sa likod meron pa rin. Diba? Ang galing nila. Kung pupunta kayo mga ganitong time around November. Kasi hindi ganun kainit, hindi ganun kalamig. Pero sa Sapa kasi malamig talaga doon. So at least yung ganitong time, malamig siya. So and then dito naman sa Hanoi, medyo mainit. So pero hindi siya ganun kainit na sobrang yung summertime sa atin, hindi. Nakakasunog ng konti pero as in comfortable pa rin siya sa ski. So I recommend or I suggest na ganitong araw kayo or ganitong time kayo pumunta sa Vietnam pag gusto nyo mag-tour. Sunset party here at the